Ikaw alaman ka, bakit ka pakalat-kalat? Anong meron ka na wala ako? May ganun? Katulad niyan. At katulad nun. At nandito din. Kahit saan, kahit kailan, nandun siya. Sana all pwede magpakalat-kalat. Ito ay lapnis o mas kilala sa tawag na paper mulberry na inintroduce sa Pilipinas noong 1935. Inintroduce para maging mainam na source ng bast fiber. Sapagkat ang paper mulberry ay ginagamit sa paggawa ng papel at ang kanyang balat ay ginagamit sa paggawa ng tapa cloth. At para gamiting reforestation species sa Pilipinas. Ang dahon, ugat, balat, pati prutas ay marami ring medicinal use. Subalit nakakalungkot, naging siyang invasive. Ine-invade niya hindi lamang ang mga bakanting lupa, pati na rin ang mga kagubatan. Isang pinakamahalagang katangian ng invasive species ay madali siyang kumalat, madali siyang lumaki kahit saan, kahit kailan, kahit pa ang lupa ay hindi mataba. Kahit pa walang masyadong tubig, at kahit pa mataas ang rate ng anthropogenic disturbance. Ibig sabihin, kaya niyang sirain ang isang native plant community sa isang lugar. Ang dahon nito ay mabilis din mabulok at mataas sa nitrogen and phosphorus content na nagbibigay sa kanya ng advantage sa mas mapabilis ng paglawak at paglaki niya sa isang lugar. Kaya niyang kontrolin ang supply ng nitrogen at phosphorus sa isang lugar na siya lang naman na magbe-benefit. O diba, galawang mananakop talaga, parang chay, wag na pala. Pero may pag-asa pa dahil ang DOST ngayon ay pinag-aaralan kung paano ma-utilize ng maayos ang species na ito. Ang species na ito. May alam ka ba bang species ng halaman na invasive? Ilagay sa comment section. Kung nagustuhan mo, kaya yung video, i-follow mo ko dahil nakagaganda ng buhay ang may alam.